Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the FPU Lady Tamaraws for beating the Ateneo Blue Eagles in 5 sets. We have Coach Tina Sala, Kyle Pendon, and Jers Petalio. Coach, congratulations for the victory. So, regardless of what's gonna happen this match against UST and NU, Okay. ano masasabi mo sa effort na ginawa ng mga players mo all season long? Okay naman. Yeah. So all throughout the season, ang daming ang dami namin na develop wala ako. Ang dami namin na discover, yon, that's the right term. Ang dami namin na discover sa team. Eventually parang too late for us na ma-discover kasi ang dami nang nangyayari sa kanila. Also, yung pressure din at stake dito ngayon sa season 88 with our team, taas din eh. So, yung pressure na yon, I think yung nahihirapan silang ma-embrace for them. Yung maturity din, kailangan din namin mag-mature pa. May mga times na nag-hold back kami sa mga nangyayari. But overall, season 88, ang daming ganap. Memorable also, may mga joys, may mga tears. But moving on, ang kinalabasan naman ng run namin, ng journey namin, hindi kami magkakaroon ng regret. Because at the end of the day, yung program still nandyan. Yung program, yung help namin sa mga bata, still nandyan. Yung support namin sa mga bata, nandyan. But yun nga, may mga kailangan din kami sa mga coaches, sa side ng coaches. Hindi naman lahat ng default na sa players. So also sa amin din. So maraming realization for us coaches din. Thank you. Thank you so much to Kyle. You have 13 points, including 6 in the third set. Yeah. 6 blocks, 5 attacks, 2 service aces, and 3 digs. Best game mo to of the season. Especially, yung nga, malaki, may nahabol pa kayong goal. So, your thoughts about your performance this afternoon? Yung thoughts ko lang po sa performance ko today is parang in-embrace ko talaga kasi yung role nung nawala si Ate Faida. Parang kailangan kong mag-step up para sa team and para makatulong sa mga seniors and mga kasama ko sa loob. Yun lang po. Thank you to Jers. You have 17 points, including 14 attacks, 3 blocks, 16 digs, and 11 excel receptions. So, yung nga, ano masabi mo? Kasi ito si Kyle, one of the building blocks in the future ng FPU. Your thoughts sa performance niya this afternoon? Very proud lang po sa kanya kasi talagang nag-step up po siya big time sa amin and tinulungan niya po talaga yung team na para umangat pa. Tapos grabe din po yung parang spark niya sa pag galing subbed in. Maganda po yung nilaro niya and I hope na mas magpapatuloy pa siya. Thank you very much. Okay, the floor is open for questions. Coach, what happened lang din sa first 2 sets, then yung comeback nyo nga the succeeding 3 sets to win and stay alive in the final? Yun yung diniscuss ko kanina. Yung first set, hindi nag-work yung game plan namin. And then second set, she had to sub out kasi sumakit yung tuhod. But yun nga, yung sa lesson namin yung first 2 sets, kailangan may mag-step up, kailangan may mag-embrace ng responsibility na iiwan ng mga seniors. I guess naman alam ng lahat na Tin yung last playing year ni Tin. So kailangan lang may mag-step up doon sa role niya. Well, I guess yun yung realization na kailangan din malaman ng mga bata moving forward to the next seasons. Diba? And I hope doon sa nangyari kanina, malaking ano yun eh. Malaking wake-up call din yon going against, yun nga, kung ano man yung regardless kung ano yung mangyari at today's game with USC and NU. Pwede namin baunin kasi yun eh, yung naging experience namin. Malaking binigay ni Ateneo sa amin para magising. Mas malaki din yung binigay namin. And I'm very thankful to Ateneo na nangyari yung game today. Kasi kung hindi, magiging stagnant na lang kami. At least alam namin ng mga coaches na yung magiging outcome nito,
ng game namin with Ateneo. Alam na namin eh, kasi kiniklaim namin. But still, out of control na sala sa coaches yung nangyayari. So we have to help the players to realize na lahat na nangyayari ito as a team, kailangan namin talagang mag-step up. Maturity-wise, yung building character-wise, yung magkaroon ng personal interest, 'di ba? Intentional lahat ng laro, intentional lahat ng galaw. So lahat merong direction. Meaning to say, yun nga sa mga coaches side, kailangan namin i-push pa sila to their limit. Coach, Thank you. yun nga, waiting pa kayo. Pero kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na maglaro pa ng playoff for number 4, paano nyo i-take yung chance kayo? Sabi ko naman sa kanila, kahit 2% lang. Kahit 2%. Ngayon, di ba, parang binibigyan pa kami ng 2% kasi nanalo pa kami. Kung magkaroon kami ng mas malaki pang chance, magkaroon pa kami ng malaking chance, we'll take it. Without any questions, without any reasons. Kasi ito yun eh. Ito yung pinaghandaan namin for 88. And then, I know mahirap for us na nagkakaroon kami ng ganitong struggle. But definitely going against UST on Saturday, ano na yun eh, pusuan na, kumbaga sabi nila pusuan na. But for me, it's more, kailangan one thing. Kung ano ba talaga gusto namin. Dapat lahat kami pare-pareho. And for the next 2 days na gagawin namin na training, di ba? Kailangan namin i-build yun. Unfortunate lang, 2 days lang, di ba? Parang kailangan namin magpahinga. And kailangan din namin ayusin din yung mga kailangan ayusin. Short na 2 days, but still, yung Saturday, importante yun para sa amin. So, yun lang. Ang ano ko lang sa mga players namin, wala na, don't hold back. Ito na yun eh. Parang do or die. Wala namang game 1, game 2 eh. So kung magiging step ladder na nga yung sitwasyon, hindi ito pagandahan ng gising. 'Di ba? Hindi ito pagandahan ng gising, pagandahan to ng prep mentally and physically. So kailangan namin i-prep din yung mga players namin doon. Thank you. Years, nung dumamang yung Ateneo 2-0, syempre yung season nyo on the line na rin. Ano na lang yung sinabi mo sa team as Dali? Ano po, 0-0 lang po talaga. Kasi hindi pa po tapos yung laban. Kailangan lang po namin bumalik, pusuan pa po ng mas angat pa. And yun po, napakita naman po namin yung talagang pinusuan po namin yung game. Yan lang naman po. Kyle, all throughout the season, ikaw yung naging kapalitan ni Ako. Faida. Alam naman natin, si Faida, big piece sa FTU. Siguro, paano mo lang ginagampanan yung role na yun? Para sa akin, pag pinasok naman ako ni na Coach T, parang sinasabi ko lang sa sarili ko na kailangan nila ako sa team. And ayun lang po. This would be the last niya sa Kaliman. How would you describe na lang this FEU in season 88 compared din sa mga Last. FEU teams? How would you describe yung character, yung impact mo as captain din bilang you see them more often na bilang leader nila? Ano po, resilient po. Kasi talagang kung consistency po kasi yung sasabihin, madami po kasing factors, like madaming nagmamatter doon. But the resilient po kung paano kami babalik, paano kami magre-recover, yun po yung big factor sa team namin. And sana ma-develop pa po namin yun throughout. Coach T, si team 22 excellent sets and 2 blocks kahit nga you said na nagka-injured, tapos si Marga 15 digs and 12 exceptions. She's playing well all season long. Ito sa dalawang player mo na kay Tin sa kay Marga, what can you say? Yung kay Tin kasi binibigay niya talaga yung lahat na. Even if she planned to stay, sinabi niya naman talaga, ibibigay niya lahat. Yung kay Marga, may pinaguhugutan si Marga. Ayoko lang muna medyo malalim yung namin dyan eh. Pero wala akong masabi kay Marga because ayoko lang i-disclose ko na lang yung na kay Marga. Wala akong masabi.
Every time na nagte-training, binibigay niya lahat. At kung malalaman nyo lang story, pero ayoko sabihin, kung malalaman nyo na. Talagang, ano ba, sasambahin mo. Kumbaga, ganon. Thank you. Congratulations, Yes, thank you! Coach T. Ders Kasi pa ending na lang, And- ano pa yung sinabi mo Kyle. Thank you very much. Yun yun. Oh, thank you. Iba-iba talaga story natin. So, iba-iba story ng players. Thank you.